understanding, Thou art only the revealer of the secret of God's holy word. Hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 praise and glory, for thou art worthy to worship. Come and teach me, Holy Spirit, come and give me understanding. Thou art the revealer of the secret of God's holy word. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Yes, oh God, Jesus. Isa pa mga kapatid, tayo po yung mawit na nagsasabing langisan mo ang pusong ito. Langisan mo, yes, oh God, ang pusong ito. Puspusin mo. Hallelujah. Puspusin mo ang iyong espiritu. Diyos, yes, oh God, hallelujah. Langisan mo ang puso ito. Banalin mo, hallelujah. Banalin mo ang pusong ito. Yes, oh God, Jesus. Banalin mo. Yes. Hallelujah, Lord Jesus. Oh Diyos, nasa iyo, Panginoon. Hallelujah, oh God, Jesus. Banalin mo, Panginoon. Yes, in the mighty name of Jesus. Tayo po ay panandaliang yumuko. Ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang siyang maghari sa ating mga puso at isipan sa mga oras na ito. Hayaan natin ang ating Panginoon ang siyang makakilos sa kalagitnaan natin, na siyang magbigay ng kapahayagan, na magtuturo sa mga oras na ito. Mga pagkaing espiritual, mga pagkain na siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa umagang ito, aming dalangin ang inyong pangunguna, ang inyong kapahayagan, ang inyong bibigaw, Panginoon. Ang siyang magturo, O God, sa mga oras na ito. For without you, we are nothing, O God. Wala kaming kakayahan o talino sa anumang mga
bagay na espiritual. Kami po ay nakasandig lamang po sa inyo na siyang magtuturo at magbibigay ng kapahayagan sa umagang ito. Aming dalangin, O God, sa umagang ito, ang inyong paglilinis sa pamamagitan ng inyong dugo na mapatawad kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali upang ang inyong Espiritu Santo ay malayang makakilos hanggang sa ikabuturan ng aming puso na siyang magbibigay sa amin ng malinaw na kapahayagan sa likod ng pulpitong ito. At ang inyong abal lingkod, O Panginoon, ay maitago nyo lamang po sa likod ng inyong presensya. Kayo ang magturo at magbigay ng kapahayagan sa mga bagay namin mapag-aaralan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. Bago tayo tuloy ang magsiupo, mga kapatid, nais kung tayo po ay bumasa ng salita ng ating Panginoon. Dito po sa Book of Revelation, chapter 5, verse 1, at ating susundan sa Revelation, chapter 10, verses 1 to 4. Sabi po rito sa wikang Baliaga, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. Revelation chapter 10, verses 1 to 4. Po rito sa wikang Baliaga. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth, when his hand cried. 7 thunders uttered their voices, and when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Revelation 10:7. Revelation chapter 10, verse 7. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servant the prophets. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So, muli po ang bawat isa ay aking binabati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ba ay blessed ngayong umaga, mga kapatid? Tayo po ba ay pinagpala, mga kapatid? So, before we start, nais ko po sana ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos ang isang matagumpay po na gawain namin kahapon o gawain natin, mga kapatid, na tayo po ay nakapagkandak muli ng kurusada at same time tayo po ay namigay ng mga babasahin kahapon dito po sa Sunnybrook. 1 or 2 ata kung di ako nagkakamali. Which is, yan po ang one of my desire na in every month ay magkaroon tayo ng ganung gawain. No? O hanggat maaari, sa loob ng isang buwan, once a week. Now, sino man po yung may time na ay mas maganda pa rin kung makasama namin kayong lahat, no, sa mga ganung gawain. Tama ba, bro? So, iba pa rin kasi yung power ng marami. No, noon ilan lang kami. At ngayon ay ako
ako po ay natutuwa dahil ng Diyos ay nagtayo ng mga kasama ko na noon ay mag-isa lang ako gumagawa nun. No, nung way back 2020, kailan ba nag-start yung pandemic? 2020 po, no? Nung ako po ay bumalik na dito sa Pilipinas, galing Riyadh, siyempre, ang inyong balingkod, one of my desire talaga ay may bahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon, no? At siyempre, kasabay nun, ito po ay naibahagi ko una sa aking pamilya, then hanggang sa ito po ay nailabas, hanggang sa kami po ay patuloy na nagbahagi sa iba't ibang dako ng lugar dito sa Cavite. At kung inyong may tatanong, dito sa Cavite ay nakapagtayo tayo ng mga iilang outreaches, no, na yun ay unti-unti rin naman pong giniba ng kaaway. Maybe there is purpose o dahilan kaya ang inyong balingkod nag-stay muna na patatagin yung pinaka-main church dito sa Cavite, kundi ito yung church na kinakaupuan ninyo mga kapatid. Na hanggang sa panahon na ang Diyos ay nagtayo ng mga kasama ko para sa gawain iyon. Una kami lang dalawa, ako lang mag-isa, and then hanggang sa dumating si Brother DJ, na yung kapatid ko, hanggang sa nung nakilala ko si Brother Paul, ayan si Brother Dan. Then, natutuwa ko dahil yung isa sa mga tinawag, isa sa mga tinawag from Tagaytay na nakakasama namin every Wednesday, si Brother Kes. Maybe this Wednesday, kung atin yung iba dito, mamimit nyo siya. So, nung nagkaroon ng gawain sa Tagaytay, mga kapatid, isa siya sa mga nakatuwang ko. Siya yung taga-invite, taga-set ng ng saan kami magba-Bible study. No, hanggang sa yun nga, almost 20, kung doon kakamali, 15 to 20 kami that time. Hanggang sa naging 15 na lang, naging 10, naging 5, hanggang naging 3, at ang natira, siya na lang. Noong mga panahon na yon. At kahit siya, dumating yung panahon na talagang nanlamig siya. No. Then, dumating yung araw pa noon na nung last week, kinontak niya ako ulit. Talagang andun na yung niya, yung eagerness niya na makapagpatuloy. Kaya in every Wednesday, makakasama na natin siya. Ngayong Sunday, hindi lang siya makasingit paggawa ng trabaho niya. Pero hanggat maaari, ay sisikapin niyang maka-attend na ng every Sunday. So si Brother Kes ay from JIL, isa siyang ministers doon, mga kapatid. Na nung nakapakinig ng mensahe ng propeta, no, kakaiba daw yung message dito. So, isa siya sa mga nabahagian ko noon ng the hidden mystery ng the Godhead. At yung ko na yung tinuturo ni Brother Dave, mga kapatid. Kasi sa JIL, ang tayo nila dyan, 3 ang Diyos. No. At bukod doon, yung kapahayagan po ng the original sin. Ayan. So, marami rin siyang mga katanungan na unti-unting nasagot sa tulong po ito ng ating Panginoon na talagang nakapagbigay daan para hatakin siya papasok dito sa message. No. Kaya nga, isa siya, then doon nagkakamali, nasa rin sila, actually, silang mag-asawa ay banda. So, tumutugtog sila sa mga restaurant, even sa Aquila, yung dati kong pinanggalingan. Ngayon, meron din siyang gift sa sa music ministry. Meron nga siyang gustong i-donate yung drum set niya doon sa Pasay. Pero syempre, para kasi sa akin, mas okay pa rin yung ganun eh. Yes, ay. Pero, tingnan natin kung anong kalooban ng ating Panginoon. So, isa siya sa mga kasama natin bukod sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon kasi may gift siya sa nakikita ko as a evangelist. So, yung init niya, wala sa loob ng church, nasa labas. Pag nakasama niyo siya, talagang andun yung eager na siya na makapagbahagi. Nung naalala ko nung kami naglalakad dalawa, sino na lang yung makasalubong namin. Yung binabahagian niya ng Word of God nung nasa Tagaytay kami. Ayos to, kapatid na to. Maganda to. Kaya nga, pag-pray ninyo,
dahil yung asawa niya ay kumakanta sa church, sa ano, may boses, ma-invite natin at mapa-convert na kasi yung lalaki pa lang eh, yung babae unti-unti, yung misis niya. Medyo marami rin siyang tanong kasi galing nga sila sa JIM. Hindi pa siya 100% fully talaga talagang na-accept niya no, yung makabilang dito sa Bride of the Lord. Pero Lord willing mga kapatid, wala namang imposible sa ating Panginoon eh. Kaya ayun, so ako'y natutuwa dahil unti-unti tayong nadaragdagan at talagang unti-unti po akong binibigyan ng ating Panginoong Diyos ng mga kasama. Na noon, muntik ko ng ikatampo sa mga matatanda sa iglesia. Kumbaga sabi ko, may karapatan akong magtampo dahil ilang beses akong humingi ng backup pero walang dumating. Pero isa lang yung sinabi sa akin ng matanda sa iglesia, there is a time na ang Diyos ay magtatayo ng mga kasama mo. Hindi man galing dito, manggagaling dyan. No? Kaya nga yan, ako'y natutuwa at nagagalak talaga from the bottom of my heart na may ginagamit ang Diyos hanggang sa dumating si Brother Dave. At syempre, at the same time, bawat isa na naririto na nakakatulong sa iba't ibang bahagi ng pangailangan ng church. So, tayo po ay magpatuloy lang no sa init ng ating paglilingkod sa ating Panginoon at wag tayong bibitaw dahil ang panahon ay malapit nang matapos no. Pansin niyo naman mga kapatid yung isa sa mga sigalot na nararanasan nararanasan natin sa panahon ay yung gera sa Middle East. Yan ay isa sa mga prophecy o hula ng Bible no na talagang darating. Rumors of war, sabi nga ng Book of Matthew 24, pababa daw nagkakamali. Rumors of war, famine, no, kung ano-ano pa na talagang makikita natin sa panahon natin ngayon. No. Di ba may mga World War I, World War II na lumipas, no, at mayroong World War III na parating actually mga kapatid. And that is the Battle of Armageddon. No. Yan ay magaganap after the Great Tribulation. Pero kung titingnan niyo mga kapatid, after World War I, World War II, at magpas hanggang ngayon, nakikita niyo naman yung epekto ng gera. Tama ba? Isa ngayon sa mga talagang nagbibigay sa atin ng ng kabigatan nung gerang yon ay yung pagtaas ng ng krudo o ng gasolina. Tama ba? Grabe. So, dati, nasa 47, 47 yung na-encounter ko dito. Ngayon, grabe, doble na. No, so, kahit ganun pa man, sabi ng Bible, huwag tayong magumilahanan sapagkat hindi pa ito ang wakas, mga kapatid. God will provide. No, God will provide. Kaya ingat tayo, ilang ang ano ko sa inyo, ingat kayo kasi nga maaaring ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay konektado sa US. Dahil ang US ngayon ay nagbabasa ko kanina, kino-call out niya na yung mga bansa na connected sa kanya na makiisa laban sa Iran. So, syempre, ang Pilipinas isa sa, 'di ba? Isa sa konektado sa US. Then, syempre, malaki ang naitutulong ng US sa atin. Malaki ang naitutulong, lalo na sa sitwasyon natin dun sa Philippines versus China. Tama ba? Dun sa West Philippine Sea. So, ang US ang isa sa pinakamalaking tulong o isang bansa na talagang makakatulong sa atin para hindi tayo lubusang masakop ng mga Chinese. No, kaya no choice tayo. Siguro pag yan ay nagtawag, talagang isa tayo sa pwedeng tumulong sa US. Pero wag naman sana dumating sa ganung punto dahil kawawa ang Pilipinas. Tama ba? Hindi naman tayo ready pagdating doon sa mga wala tayong pang-intercept doon sa mga missile na darating dito. Papalad tayo, malayo nga tayo sa sa Iran Tama ba? So, kung malapit-lapit tayo sa Iran, isa tayo sa mga binday. Napakaraming base militar dito ng US, tama ba? Dito sa Pilipinas. Isa na yung Pearl Harbor na pinasabog dati ng
ng Japan. Tama ba? So, yun mga kapatid, kahit ganun pa man, lahat ng yan ay kailangan talaga maganap. So, yan ay isa sa mga sign o tanda na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon. No? Kumbaga, yan ay hindi nagbibigay sa atin ng pagkabahala, kundi lubos na kagalakan. Kapagkat yung mga tandang yan ay ipinakita ng ating Panginoong Diyos para makita natin na ang ating Panginoong Diyos ay darating. No? Yung sa tinatawag na ikalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. No? Bagamat walang nakakaalam ng kanyang muling pagparito, ni mga anghel, walang alam mga kapatid, pero ang Diyos ay nagbigay ng tanda ng kanyang muling pagparito. No? Now, sa di pagkakatagal mga kapatid, 10:58 na. Tama ba mga kapatid? 10:58 na. Tayo po ay dadako na sa pagtuturo at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at naway inyong ihanda ang inyong mga puso at isipan at isama nyo na rin ako sa prayer dahil kanina pa ako kinakabahan sa topic na ito. No, dito sa The Revelation of the Mystery of the Seven Seals, tayo po ay nasa part 3 na. Yung part 1 at part 2, sa mga hindi nakapakinig, ating sundan na lang, mga kapatid, may post tayo sa YouTube, mga kapatid. Doon ay ating pinopost. Ay panoorin nyo na lang para hindi tayo humaba ngayon. Hindi ko na babalikan pa kung ano yung part 1 at yung part 2. Tayo ay nasa part 3 na. Dadako na tayo sa mas malalalim pa na kapahayagan patungkol dito sa The Revelation of the Mystery of the Seven Seals. Now, kanina, binasa natin ang Revelation chapter 5 verse 1. Tama ba? At ang sabi doon sa Tagalog, kanina binasa na ating kapatid sa wikang English. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat daw na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Question: who is the man that John saw sat on the throne having a book on his right hand? Pangalawa, ito yung malalim dito mga kapatid. What is the revelation of the book written within and on the backside? Seals with 7 seals. No. Bago natin sagutin yon mga kapatid, sagutin muna natin kung sino nga po ba yung nakaupo sa luklukan na mayroon daw pong aklat sa kanyang kanang kamay. Sabi ng Revelation chapter 5 verse 2. Dugtungan lang natin. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? And 3, at sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbubukas ng aklat o makatingin man. No, nasusundan natin mga kapatid. Sabi sa 2, waiting ko lang. At nakakita daw si John ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man daw sa langit at sa ibabaw ng lupa, sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbubukas ng aklat kahit yung, sabi nga, makatingin man. Now, ano ang naging reaction dito ni John? Sabi ng 4, at ako'y umiyak na mainam. No.
sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Sabihin yung aklat na yun, mga kapatid, ay talagang mainam at napakabuti. No? Kasi nga, hindi iiyak ng ganun si John. Hindi lang basta iyak, he wept too much. No? Sabihin, yung aklat na yon ay napakalaking, napakahalaga, mga kapatid. No? Now, ang sabi ng Revelation chapter 5, verse 6. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Meron palang karapat-dapat, mga kapatid. No, nakarapat-dapat na magbukas daw ng aklat ng 7 tatak nito. At nagbigay ng tanda kung sino yon. Sabi dito, narito daw ang leon sa angkan ni Huda. Sino kaya yon? Ang ugat ni David, no, ay nagtagumpay daw upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Now, sino nga po ba yung tinutukoy dito? Na galing daw po from the lion of the tribe of Judah, and he is the root of David. Buksan natin ang book of Matthew chapter 1 verses 1 to 3. To recognize, mga kapatid, kung sino yung tinutukoy dito, mga kapatid, na nagtagumpay na magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Na galing daw siya saan? Ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David. Mababasa natin sa book of Matthew chapter 1 verses 1 to 3. Ang sabi dito, mga kapatid. Sabi po rito sa wikang Tagalog, ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Huda at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Huda kay Tamar si Pares at si Zara, at naging anak ni Pares si Esrom, at naging anak ni Esrom si Ara. Hallelujah. Na kung titingnan niyo, mga kapatid, dito sa binasa ng ating kapatid na si Brother Dave, dito, inisa-isa yung angkan ng pinanggalingan ni Jesus Christ. Sabi doon sa 1, ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham hanggang pababa, mga kapatid. No. Now, sa Hebrews chapter 7 verse 14 aking dudugtungan. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda na tungkol sa angkang yaoy walang sinasalitang anumang si Moses hinggil sa mga saserdote. Now, si Jesus Christ ay mula sa angkan ng mga Huda, mga kapatid. Now, doon sa Matthew chapter 1 verse 1 to 3, nabanggit doon na the book of the genealogy of Jesus Christ, which is the son of the David. Now, Luke chapter 2 verse 11. Ang sabi pa dito, mga kapatid, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Mga kapatid. Now, kung inyong titingnan, mga kapatid, dito sa mga talatang binasa natin, Jesus Christ ay galing sa angkan ng Huda. Tama ba, mga kapatid? Na siya ay mula sa root of David. Now, Romans chapter 1 verse 3. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. So, malinaw ba, mga kapatid, yung sinasabi doon? No, yung lahi ng kanyang pinanggalingan mula sa angkan
ng Huda at sa lahi ni David. Kuha po ba mga kapatid? Ngayon, ang sabi dito mga kapatid ni Brother Branham, sa kanyang quote, dito sa question and answer number 2. Now tonight, we're going to start off right here on this one and ask the Lord to help us. And now, we can open the Bible. We can open it like this, but it takes God to open it up really to us. Right. We can pull the pages, but in the book of the Revelation, when John looked and he saw one sitting upon the throne, and he had the book in his hand, and there was no man that was worthy to take the book or to loose the seals or even to look thereon. No man in heaven, no man in earth, or no man beneath the earth, or nowhere was worthy. And he seen, sabi dito, mga kapatid, he seen a lamb as it had been slain from the foundation of the world, the root of David. And he came from the tribes of Judah. And taking the book out of his hand and opened the seals, then it was Jesus Christ. Ang sabi doon. Now, malinaw doon mga kapatid, doon sa ating binasa kanina sa Book of Revelation, na siyang naging karapat-dapat ng magbukas at magtanggal ng mga tatak na ito, na ang sabi nga doon, sa kausap ni John, mga kapatid, na siya daw po ay galing, sabi nga dito mga kapatid, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At isa pa sa mga tanda, mga kapatid, sa Revelation chapter 5 verse 6 na sinabi nga doon, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata. Amen. Na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa, mga kapatid. Now, pagkatapos makita ni John o ibinahagi sa kanya yung karapat-dapat na magbukas noon, mga kapatid, mula daw saan, mga kapatid? Mula daw po sa, sabi nga dito, from the tribes of Judah and from the root of David, no, may isang bagay na ipinakita sa kanya mula sa tronong yon, na mayroon daw pong mayroong lamb. That's right. No. At ang love na yun, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tama ba, mga kapatid? Ayon sa mga pag-aaral natin nung mga nakaraan pa. Tama ba? No. Ang love ay sumisimbolo kay Kristo o kay Jesus Christ. John chapter 1 verse 29. Sabi doon, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tama ba? No. Jesus Christ is the Lamb. No, yung tinutukoy dito sa Revelation chapter 5 verse 6. Nasa gitna daw po ng luklukan ay nakita ni John na may 4 daw na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo. At ng 4 na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay. No, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa, mga kapatid. Now, without the revelation, ang nasa isip natin, tupa. Tama ba? May 7 sungay. At yung tupa ay may 7 mata. Tama ba, mga kapatid? Yan ang papasok sa isip ninyo. Tama ba? Na siyang may 7 espiritu daw ng Diyos na isinugo sa lupa. Without the revelation, iba ang magiging takbo ng isip natin.
Ano ang kalalabasan nito mga kapatid? Nakakatakot. Tama ba? Without the prophet, without the revelation, without Christ, which is the Holy Spirit sa panahon natin ngayon, no, yun ang kalalabasan. No. Pero, mga kapatid, sabi nga ni prophet, ang book of Revelation ay full of symbols. No. Sumisimbolo, symbols means literal natin nababasa, pero mayroong spiritual, mayroong malalim na kapahayagan, mga kapatid. O mayroong ibang pinapatungkulan. No, kaya nga, ang lam na tinutukoy doon, walang iba kundi si Kristo, mga kapatid. Yung 7 sungay na nabasa natin doon, sabi nga dito, at yung 7 mata ay hindi natin tatalakayin. Pero, connected yun dito, mga kapatid. Yung 7 mata at yung 7 sungay na yan, mga kapatid, na may 7 espiritu doon ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Madadaanan natin yan, mga kapatid. No, kung ano-ano ang mga iyon. Gusto ko lang tumbukin kung sino nga po ba yung nakita ni John na nakaluklok doon sa trono. No, na mayroong dalang aklat sa kanyang kanang kamay. No. At ito ay, sabi doon mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama ba mga kapatid? Now, sa pagpapatuloy pa ng ating pagbabasa, sa Revelation chapter 5 verse 7, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 daw na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa, mga kapatid, sa harapan ng kordero na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, ang mga tao, sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So malino doon mga kapatid na si Jesus Christ yon. Tama ba? Yung nakaupo doon sa luklukan na yon. Sapagkat walang ibang tao dito sa mundo na nagsasabing siya ang nagbigay ng kaligtasan, no, sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Tama ba? Walang iba kundi si Jesus Christ kung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Tama mga kapatid? Na siyang tumubos ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sabi nga nito, ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y nangangahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tika 10,000 at libo-libo. Ang dami mga kapatid. Gaano sila kadami? And the number of them was 10,000 times. 10,000 times and thousand of thousand, mga kapatid. Ganon sila kadami. No. Ngayon pa, sabi dito mga kapatid, nang nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalwalhatian at pagpapala. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa, ang nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nangagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kalwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman, mga kapatid. Tingnan nyo, kaya hindi tayo naniniwala sa
ibang reliyon na nagsasabi, dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos, mga kapatid. Sa kaharian, nung minsang pinasilip ng Diyos kay John, siya ay may nakitang iisa lamang trono. Tama ba? At mayroong iisa lamang na nakaupo. Now, kung tatlo ang Diyos, no, pagkakatsana ni John, ang makikita niya ay tatlo ang trono. O dalawa kung dalawa ang Diyos. Pero ang nakita niya ay iisa lamang po, mga kapatid. At ang sabi nga dito, at ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matanda ay nang patira pa at nagsisamba, mga kapatid. So, malinaw ba? No. Ngayon, kung iisa lang ang Diyos, mga kapatid, hindi ba sinabi dito, ang matanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. No. Ngayon, kung paghiwalayin mo ang ama, iba anak, sa Espiritu Santo, sino ang karapat-dapat sambahin doon sa tatlong yon? Pag sinamba mo ang ama, mga kapatid, magseselos ang anak. Tama ba? Pag anak lang ang sinamba mo, magseselos ang ama at magseselos ang Espiritu Santo. Tama ba, mga kapatid? Sabi ng Bible, God is a jealous. Jealous si God. Tama ba? Ang Diyos ay mapanibugho. No. Now, katunay dito, mga kapatid, sa binasa natin, na ang nakalukluk doon, walang iba kundi si Kristo. Tama ba, mga kapatid? Na mayroong aklat sa kanyang kanang kamay. Ngayon, sa ikalawang katanungan, what is the revelation of the book written within on the backside, seals with 7 seals? Now, ang sabi dito ni Brother Branham, gusto nyo ba malaman, mga kapatid? Kung ano ang nilalaman, kung ano ang kapahayagan ng book na may sulat daw po sa loob at may sulat daw po sa labas na tinatakan ng mahigpit ng 7 tatak. Now, ang book na tinutukoy dito, hindi ito yung katulad ng aklat na ito. No. Ang book na yon ay like a book of scroll. Sino nakita ng scroll, mga kapatid? Sabi dito ni Brother Branham, dito sa Gabriel's Instruction to Daniel 1961, we find out that this was sealed with 7 seals. And each seals was wrapped around. No. Wala kasang papel dito eh. Wrap around, sabi niya. Ano ba yun? And as the revelation came forth, he pulled the seal and undone this and read what the seal said. Then he undone the next one, the scroll, and read what the seal said, undone the next one, pulled it out and see what the seal said, and what the revelation was. That's exactly what our 7 seals. That's we're going into shortly. We trust that will do. Each seal when it's took of the book will be unrolled and that show exactly what taking place. Katulad nito, mga kapatid. Halimbawa ko lang. No. Nung minsan, mga kapatid, pinakita kay John kung ano ang 7 tatak na yon. After ihayag ng ating Panginoong Diyos kay John, ito ang nilalaman ng unang tatak. Then, pagkatapos buksan, kanyang pinarol at tinatakan. No. Paglabas ng ikalawang selyo, mga kapatid, basa, pinakita kay John, then, nirol ulit at tinatakan. Then, bukas ulit ng panibago, inahayag kay John, and then after nun, close ulit at tinatakan. Yun yung book na sinasabi, mga kapatid. Kaya, nang sabi doon, mga kapatid, another quotation. Notice, sabi niya, Revelation chapter 5 verse 1. Now, this is it. This is the revelation, mga kapatid. And I saw in the right hand of him
that sat upon the throne. A book written within. The writing was within side. And on the back side, sealed with the 7 seals. Now, sabi ni Brother Branham, there is a writing on the inside of the book, katulad nito. Pag binuksan natin ito, mga kapatid, may mga bagay na nakasulat sa loob. Tama ba, mga kapatid? Tama ba? But the backside, the 7 seals on the back of it that wasn't written in the book. So may mga bagay pala, mga kapatid, na hindi nakasulat sa aklat na ito. No, mga kapatid. At ano-ano kaya yon, mga kapatid? Katulad na lang, bigyan ko kayo ng pinakamas mababaw, mga kapatid. Ang ampalaya. Ang salitang ampalaya, wala kayong mababasa sa Bible. Tama ba? Tama, mga kapatid? No. Pero sabi ng Book of Numbers, mga kapatid, may mga gulay na mapapait. At syempre, sa panahon natin, ngayon, tinawag siyang ampalaya. Tama ba? Bagamat wala sa Bible yung pangalan na ampalaya, pero ang ampalaya nasa Bible. Tama ba? Tama, mga kapatid? No. Yung mga false prophet, false teacher, false pastor, yung mga pangalan niya, di ba? Wala naman sa Bible. Pero, ang Bible ay nagtuturo na may mga false prophet, false pastor, false teachers. Tama ba, mga kapatid? So, kung titingnan niyo, mga kapatid, sinabi dito ni Brother Branham, no, yung aklat na nasa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos, now there is a writing on the inside of the book. May mga nakasulat sa loob ng aklat na iyon. But the backside had 7 seals on the back of it that wasn't written in the book. This is the revelator talking to John. Now remember, it wasn't written in the book. But, ang sabi doon, mga kapatid, in the days of the voice of the 7th angel, all this mystery that's written within should be finished. Sabi doon, mga kapatid, in the days of the 7th angel, all the mystery that's written within should be finished. Ito yung binasa natin kanina. Tama ba? Sa Revelation chapter 10 verse 7? No. Now, kung inyong maitatanong, mga kapatid, sa Revelation chapter 10:7, sabi nga, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel. Now, ang Bible, mga kapatid, ay may dalawang klaseng uri ng anghel. Tandaan nyo yan, mga kapatid. No. Bro, ang tanong, literal ba na anghel yung tinutukoy dito sa Revelation chapter 10 verse 7? No. Tandaan ninyo, ang Bible ay may dalawang klase ng anghel na itinuturo. Yung isa literal, yung may mga pakpak. Yung ikalawa, angel means messenger. Para natin malalaman, basahin natin dito sa Revelation chapter 22 verses 8 to 9. Sige po, basa. Sabi po dito sa wikang Tagalog, Revelation 22 verses 8 to 9. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay nito. At ng aking marinig at makita ay nagpatirata ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. 9. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayun, no? Now, malinaw dito, mga kapatid, sa Revelation chapter 22 verse 8 to 9, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. No.
Pero ano ang sabi ng anghel na ito kay John? At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ano sabi ng anghel? Huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta. Mga kapatid. No, so hindi lahat ng anghel sa Bible ay literal. Tama ba? No, ang anghel na tinutukoy dito, mga kapatid, ay messenger o isang propeta o isang tao at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Walang ibang karapat dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung babalikan natin ang Revelation chapter 10 verse 7, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siyang umihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ayon sa mabubuting balita na kanyang sinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Now, kung inyong makikita mga kapatid dito, no, sabi nga dito, sa binasa natin, in the days of the voice of the seventh angel, o ang ikapitong anghel, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham sa kanyang quote, each age has had its message and messenger. That's right. Yung pitong bilog na ito, mga kapatid, sabi ng Book of Revelation, ito ay ang pitong iglesia. That's right. Pitong kapanahunan na dumating after mga kapatid, ng panahon ni Christ nung siya'y nagkatawang tao at after ng panahon ng mga apostles, mga kapatid. At ang unang pagpasok ng unang panahon, mga kapatid, ng pitong panahon na to ay yung tinatawag na Ephesus. Ikalawa, Smyrna. Ikatlo, Pergamos. Ikaapat, Thyatira. Ikalima, Sardis. Ikaanim, Philadelphia. At ang ikapito ay yung tinatawag na Laodicea. Ito ay ang panahon natin ngayon. Kaya nga, may mga nagsasabi, may mga mapapakinggan ka dyan, na ang panahon natin ngayon, ito na ang pinakahuling panahon. Tama. Sapagkat tayo ay nasa huling kapanahunan na. Yun ay ang ikapito, which is ang pangalan ay Laodicea. At sa bawat kapanahunan, mga kapatid, may mga mensahe na ibinigay ang Diyos. At ang mensahe ng mga kapatid ay dala-dala ng pitong mensahero. At ang kauna-unang mensahero sa Ephesus, walang iba kundi si Pablo. St. Paul. Sa Smyrna, sa ikalawa, si Irenaeus. Ikatlo, sa Pergamo, si Martin o St. Martin. At ikaapat, sa Thyatira, kundi si Columba. Sardis, Martin Luther. No. Sino nakakilala kay Martin Luther? Si Martin Luther ay isang pare. Tama ba? Pare from the Roman Catholic na umalis at binuo niya ang tinatawag na reliyon na Protestante. Tama ba, mga kapatid? At after ng panahon ni Luther, pumasok ang panahon ni John Wesley. At sa pagpasok, mga kapatid, ng ikapito, ang huling panahon at ang huling mensahero, mga kapatid, walang iba kundi si William Marion Branham, ang propeta ng panahon natin ngayon, ang ikaapat na Elijah. That's right. Amen. No, ikaapat na Elijah. Ngayon, mga kapatid, sa panahon ng mga apostol, pinakita kay John, mga kapatid, yung nilalaman, alam nyo ba? Yung nilalaman ng pitong tatak. Ano ba yung pitong tatak, mga kapatid? Basahin natin. Revelation chapter 6. Ano ba yung pitong tatak na pinakita kay John? Verse 1. Sige po, hanggang pababa. Ito, isa-isay natin, mga kapatid. Sabi po rito, at nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak. At narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog na lika.
At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Amen. At nang buksan niya ang ikalawang taak, ay narinig ko sa ikalawang inilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mamagpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika at tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo at isang denaryo ay 3 takal na sibada at huwag mong ipahamak ang lapis at ang alak. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila ay pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganib na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naranahan sa ibabaw ng lupa? At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng konting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa, alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin naman gaya nila. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayang buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng buko. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong, aklat kung nalulong, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mamamayan, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, ang bawat laya, at nagsitago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Hallelujah. Now, sa ikapito, di ba, ika-6 pa lang yon? Ang ikapito ay nasa Revelation chapter 8 verse 1. Ang sabi doon, at nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Now, kung titingnan niyo mga kapatid, no, pinakita kay diyan, isa-isa ang mga nilalaman ng 7 tatak, mga kapatid. No. At kung ating babasahin pa, mga kapatid, dito sa Revelation chapter 10 verses 10 verse 4. Sige po, basa. Sabi po rito, at pagkaugong ng 7 pulog ay isusulat ko sana
at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Now, kung titingnan niyo mga kapatid, sabi nga nito, at pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat, mga kapatid. May mga bagay, mga kapatid, na hindi ipinasulat kay John. No. At yung mga hindi ipinasulat kay John, ano kaya ang mga nilalaman nun? No. May mga bagay na ipinasulat sa kanya, katulad ng 7 seals. Di ba kanina yung binasa natin? Isa-isa pinakita sa kanya at kanyang naisulat, mga kapatid. Pero kung titignan nyo, ang sabi dito ni Brother Branham sa kanyang quote, sabi niya, dito sa the first seal, 146, when the Lamb took the book and broke the first seal, God spoke from His eternal throne to say what the seal was to be revealed. But when it placed before John, ito na yon. Nung ito ay ipinarinig na kay John, ang sabi doon, it was a symbol. No. When John saw, it was still a mystery. Malinaw mga kapatid. Bagamat pinakita sa kanya, isa-isa yung nilalaman ng 7 tatak, pero ito ay symbol pa rin para sa kanya. Para sa kanya, it is a mystery. Kasi bakit mga kapatid? Kasi hindi para sa panahon niya. Ihayag ang mga bagay na yon. Pinasilip sa kanya, pero anong sabi ng Diyos? Huwag mong isulat. Tatakan mo. No. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, saan ihahayag yung nilalaman? Bagamat pinakita sa kanya mga kapatid. Pero kasi, hindi ipinasulat sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng mga yon. Kaya nga nagkamali pa nga si Brother Branham nung una eh. Tama ba? Sabi dun sa unang tatak, di ba ano ang unang lumabas doon? Puting kabayo. Tama ba? At may nakasakay na mayroong ano daw? Bow ba o kalasog na walang araw. Ang sabi niya, nung una, it was ano? Jesus Christ. At kung tatanungin mo, ang iba't ibang relihiyon, yung din ang kanilang interpretation. Mga kapatid, no? Pero, nung ito ay inihayag na sa ikapitong mensahero, which is William Marion Branham, mga kapatid. At ang kapahayagang ito ay inihayag sa kanya noong taong 1963. Papaliwanag ko na to kung ano talaga to. Alam ko, medyo kung ano sa inyo to, kung anong ibig sabihin nito mga kapatid. Connected to. Hindi ito basta nilagay ko dito nang walang ibig sabihin. No. Bagamat yung iba, ang sabi nila, mukha doon ng elepante. Nakakatawa para sa kanila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, dahil dito, ito ang magbibigay daan para makasama ka sa rapture. Alam nyo ba yung mga kapatid? Amen. Ang kapahayagan ng 7 tatak, alam nyo ba may mga ibig sabihin yan? Yan dulo niyan. At yung kabuuan na yan, may ibig sabihin niya, mga kapatid. Tutuhuin natin kung di natin matumbok ngayon sa susunod na araw, mga kapatid. Ang sabi nga dito, why? It wasn't even revealed right then. Hindi daw po ito ipinahayag sa panahon ni John. It cannot be revealed until what is said here at the end time. Ito daw po ay ipapahayag sa huling panahon. But it come in a symbol. When the thundered, remember, loud clapping noise of the thunder is a voice of God. Diba? Doon sa Revelation chapter 10, verse 4, yung binasa natin kanina mga kapatid, ang sabi doon, at pagkaugong ng 7,
kulog. Sabi nga doon, ay isusulat ko sana. Yung 7 kulog na yon, hindi yan literal na kulog na nakikita natin bago umulan. Mga kapatid, mayroong ibig sabihin din yung kulog na yon. Ang nakita ni John, hindi isang kulog lang. Ang sabi doon, 7 kulog. Pag kulog dito, kumulog dito, kumulog dito, hanggang sa umabot sa 7 kulog, mga kapatid. Pero yung 7 kulog na yan, mga kapatid, sabi nga dito, pagkaugon daw ng 7 kulog, ay isusulat ko sana. Pero anong sabi daw ng tinig doon? May narinig siyang tinig mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog. No. At huwag mong isulat. Ibig sabihin, yung kulog na yon ay, sabi ni Brother Brian dito sa kanyang quote, mga kapatid, sabi niya, remember, a loud clapping noise of a thunder is a voice of God. That's what the Bible says. See, a clap of a thunder. They thought it was a thunder. No. Basahin natin, mga kapatid. Dito sa Book of John chapter 12 verse 28. Basa, mga kapatid. Balik tayo sa panahon ni Christ. John chapter 12 verse 28. Ano ang sabi dito? Sabi po rito, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, iluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. What? Verse 29, Oo. ang karamihan nga nangaroroon at nakakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Uy, no? Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Na kung titignan niyo, mga kapatid, sa panahon ni Christ, sabi niya dyan dito, mga kapatid, Father, Father, sabi niya, glorify thy name, sabi doon. They came, there a voice from heaven. And then, sa pagkasalita niya, mayroong isang tinig na lumabas. Sabi doon, I have both glorified it and will glorify it again. Pero ano ang sabi ng mga tao na sa paligid niya? No. Kay Christ, malinaw yon. Na yung tinig na yon ay mula sa Diyos. Isang salita. Pero sa mga tao na sa paligid niya, the people therefore that stood by and heard it, said that it thundered. Isang kulog para sa kanila, mga kapatid. Pero malinaw kay Christ na ito po ay voice of God. Message from God. Kaya nung sa panahon ni John, siya ay nakakita ng 7 kulog. At ang 7 kulog na yon, mga kapatid, alam ni John, that is the voice of God. That is the message from God, mga kapatid. Messages from God, mga kapatid. Na, sabi nga doon, oh, John, wag mong isulat. Tatakan mo lang. No, tatakan mo lang. At, alam niyo ba, mga kapatid, sabi nga dito, that's what the Bible says. See? Sabi doon. And notice, sabi niya, the first seal open. The first seal, when it was open in the symbol form, it thundered. Now, what about when it's open its reality form? Sabi niya, it thundered as soon as the lamb struck back at the seal. And what did it? Reveal not all of itself. First, it's with God. Next, it's in a symbol. Then, it's revealed. Sabi doon, 3 things. See, it's coming forth from the throne. Kaya nga, kung inyong titingnan, mga kapatid, no, sabi nga dito, nung ito ay binuksan ng ating Panginoon kay John, it is a symbol, mga kapatid. Pero, hindi ito sa panahon niya para ipahayag kung ano ang ibig sabihin ng mga symbols na yon. No. Sabi nga dito, it thundered when he spoke it out, and when he did, white horse rider, ito yung kanina, started out
And sabi niya, it still was a symbol. Now, watch. He said, it would be known in the last day. No. Kay John, lahat ng yon ay symbols. Mystery. Pero sa panahon natin ngayon, and only is to be revealed at the last day. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng white horse na yon, mga kapatid? May mga nilalaman yon na pinakita ka dyan pero hindi ipinasulat, mga kapatid. At yun yung nilalaman ng backside of the book, mga kapatid, na hindi nakasulat. Sabi nga, tatakan mo ng 7 tatak. No, at hindi para sa panahon mo, para buksan yan. May tamang panahon. Sabi dito, broken to who? Sabi niya, not to Christ, but to the church. Notice, makes me tremble. I hope that the church truly understand it. No. At naway kayo na naririto ay dapat naiintindihan nyo. At kung hindi man, there is a perfect time. Basta, pakinggan lang ninyo, tanggapin ninyo. The Word of God is like a puzzle, mga kapatid, na darating araw at panahon sa pakikinig ninyo, yung hindi nyo pa naiintindihan, unti-unting i-connect yan ng ating Panginoong Diyos hanggang sa mabuo yung imahe ng pinag-aaralan natin, mga kapatid. Amen? Yan, sabi pa dito, the voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as intercessors. Sabi doon, mga kapatid. Kaya nga, sabi pa dito, and in the day, is this the sign of the answer? And in the days of the voice of the 7th angel, all the mysteries that written within should be finished. No. Then, is the time for the 7 voices of Revelation chapter 10 to be revealed. When the book is finished, there is only one thing left. And that's the 7 mysterious voices of thunder that was wrote on the backside, sabi dito, of the book. Malinaw po ba yung mga kapatid? Kaya kanina, yung tinuturo ng ating kapatid, yung the Godhead, yun ang pinaka-greatest revelation of all revelation, mga kapatid. Noon lang pasimula si Brother Branham magturo, mga kapatid. Siya ay nag-start mangaral noong 19, kung daw nagkakamali. Anong taon ba? 1905 ba? No. Sa pasimulan ng kanyang pangangaral, itinuro niya ang iba't ibang bahagi ng hiwaga ng salita ng ating Panginoon. Ang isa na rito yung the Godhead, the mystery of the Godhead, the mystery of the original sin, at marami pa. At nung taong 1963, mga kapatid, ito na yung kauli-ulihang hiwaga, mga kapatid, na kanyang inihayag. No, ito yung nilalaman ng kahulugan ng 7 tatak, mga kapatid. At sabi nga dito, no, then is the time for the 7 voices of Revelation chapter 10 to be revealed. When the book is finished, there is only one thing left. Ayun, no, yung sinasabi doon. Mayroong iisa pa na natitira. No, ipinahayag na yung kapahayagan ng the Godhead. There is only one God. No, na mayroong 3 attributes, mga kapatid, na nagmanifest sa 3 magkakaibang panahon, at mayroon din po siyang tinatawag na yung binahagi ng ating kapatid, yung theophany na sinasabi, mga kapatid, inihayag na rin yun, itinuro, mga kapatid. At yung revelation ng original sin, nihayag at naituro, mga kapatid. At nung taong 1963, ang sabi nga dito, there is only one thing left, and that's the 7 mysterious voices of thunder that was wrote on the backside of the book. No. Backside of the book.
that John was forbidden to write, mga kapatid. No. Kaya nga, sabi pa dito, Revelation chapter 5, part 1, paragraph 91. Now, return quickly, because I know there is a baptismal service. What is the seven-sealed book? Oh, what a great thing. Did you notice how it say here? It was 7 seals on the back of the book, mga kapatid. Oh my, sabi niya, God help us now and give us courage, and maybe sooner or later can get it to you. Sabi doon. Sabi pa, and I saw in the right hand of him that sat upon the throne a book written within and written within, sabi niya, insides written, that's what we're reading this morning, and the backside sealed with 7 seals, mga kapatid. May mga nakasulat talaga sa loob ng aklat. Pero yung mga nasa labas, mga kapatid, yun ay tinatakan ng 7 tatak, mga kapatid. 7 selyo. At yung nilalaman ng 7 tatak na yon, that is the 7 thunders. At yung 7 thunders, mga kapatid, ang thunders ay message of God. At yung 7 message of God na yon, sabi doon sa binasa natin kanina, na mayroong nakaupo sa luklukan na may 7 sungay at 7 mata. Yung 7 mata na yon, mga kapatid, sa susunod ko, tatalakayin yung 7 sungay. Yung 7 mata na yon, that is the 7 messenger of God. Sa 7 kapanahunan. At yung 7 tatak na yon, that is the message of God na ibinigay sa 7 mensahero, mga kapatid. Na dati hindi natin alam na mayroon palang 7 church ages. At tayo na sa huling kapanahunan na, mga kapatid. At sa huling kapanahunan, dito itinuro, mga kapatid, kung ano ang nilalaman ng 7 tatak. First seal. Ang unang tatak, walang iba kundi ang kabayo na may nakasakay na may pana na walang bow. Ano kayang ibig sabihin nun? Pangalawa, red horse. Hindi ito yung red horse na iniinom natin, mga kapatid. Ha? Red horse. No. Red horse. At yung, sabi nga dito, ikatlo, black horse. No. At yung ikaapat, pale. Bakit pale? Pag pinagsama-sama mo kasi yung 3 kulay na puti, pula, itim, ang kalalabasan ay pale. Sino nakita ng pale na kulay? At yung ikalima, wala na dito. Nandito ba, mga kapatid? Wala. Ang ikalima, wala. Fourth seal. Ang ikalima, souls under the altar. Ano kayang ibig sabihin nun? At yung ikalima, ika-6, mga kapatid, the Great Tribulation. At yung ikalima, half hour silence in heaven. Ano kaya ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Excited na ba kayo, mga kapatid, kung ano nilalaman ng mga kapatid? Connected kasi yan sa 7 kapanahunan. At di ba, doon sa binasa natin kanina, bukod sa 7 mata, merong 4 na nilalang na nasa trono ng ating Panginoong Diyos. Ito yon. Unang-una, lion. Ikalawa, calf. Ikatlo, face of a man. Ika-4, flying an eagle. Mga kapatid. Ano kaya ang connection yan? Ano ang connection nito sa 7 kapanahunan? Ano ang connection ng 4 na tatak sa 7 kapanahunan? Mga kapatid, may mga connection yan. No? Kaya nga, sa susunod na natin ito, tatalakayin. Malalim ang 7 seals. No, malalim. Kaya nga nakakilabot. Then, sa ating mga manggagawa dito, kung ako man ay nakapagturo, mga kapatid, ng iba sa sinasabi ng Bible, I am ready to correct me if I'm wrong. No. Ang Book of Revelation,
The 7 seals ay kailangan talaga ng mahabang panahon at oras sa pagbabasa. Noong una, hindi ko alam kung ano yung nilalaman nung mga nakasulat sa likod ng aklat. Ano ba ibig sabihin nun? May mga nakasabi ni Brother Branham, may mga nakasulat sa loob. At may mga nakasulat sa back part ng aklat na yon. Ano po ibig sabihin nun? No. Ang back part pala na tinatakan ng 7 tatak, yun ay ang message kung anong kahulugan ng 7 tatak o yung 7 seals. No. Na ipapasulat sana kay John, pero hindi ipinasulat. Kaya may mga bagay na hindi talaga nakasulat sa Bible. Kaya kung mapapansin nyo, ito buhay na patotoo. Ilang beses ko yung itinanong sa iba't ibang reliyon. Pero, kahit isa, walang nakapagpaliwanag ng maayos o hindi nila pinapakilaman. Mga kapatid. Kasi bakit? Malinaw naman na ang kapahayagan ito ay hindi talaga manggagaling, sabi ni Brother Branham sa ibang quotation, hindi niya i-rebuild sa isang grupo, kundi sa isang tao. And that is the last messenger sa panahon natin ngayon. Doon niya iahayag. Sabi nga ng Revelation chapter 10 verse 7, mga kapatid. But in the days of the 7th angel, sabi nga doon, when he shall begin to sound, sabi nga doon, then the mystery of God should be finished. Sabi nga dito, as he hath declared to his servants, the prophets. May mga bagay, mga kapatid, na inihayag niya kay John. Pero anong sabi doon? Huwag mong isulat, tatakan mo. Kasi hindi para sa'yo. At alam nyo ba, even sa panahon ni Prophet Daniel, ipinakita ito, pero hindi ipinasulat. Kasi bakit? Hindi para sa'yo ito. Basahin niyo, mga kapatid. 11:59 na, di ba? May oras pa tayo. Daniel chapter 12 verses 4 then 8 to 9. Pinasilip kay Daniel. Sino nyo? Pero ang sabi dito, sige po. Daniel chapter 12. Verse 4 and 8 to 9. Sabi rito, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. 8 to 9. Sabi rito, at aking narinig, ngunit di ko naunawa nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? Amen. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Yun, no? Tignan niyo, mga kapatid. Sabi nga dito, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita. O sa English, seal the book. At tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Anong tawag doon sa dalawang tuldok, mga kapatid? Anong tawag doon? Semicolon ba yun? Ha? Semicolon? No. Semicolon, dahil yung karugtong nun, iba na ang pinapatungkulan nun. Nasabi nga dito, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Twofold. No. Mga kapatid. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng twofold, di ba? No. Nasa isang talata, ngunit mayroong magkaibang pinapatungkulan sa magkaibang panahon, mga kapatid. 8, at aking narinig, ngunit di ko naunawa. Tingnan nyo, kanya narinig. Pero hindi niya maintindihan kung ano nilalaman nun. No. Kaya nga sabi doon, nang magkagayoy sinabi ko, O Panginoon ko, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? Kaya kung mapapansin nyo, sa panahon ni Christ, may mga lumapit din kay Christ na nagtanong, O Panginoon, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? At inisa-isa na niya. Pagdating ng panahon, darating, many
false prophet will come, famine, rumors of war. Tama ba? Rumors of war. No. So, sunod ko na tutumbukan. Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, hindi lang si Prophet Daniel ang nagtanong kung ano ang magiging kawakasan ng mga bagay na ito. Kahit sa panahon ng mga apostol, tinanong din yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi dito mga kapatid, "Oh my Lord, what shall be the end of these things?" At sinabi niya, "Yumangon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan." Sabi dito sa Gabriel's instruction din to Daniel, paragraph 61, we find out that this was sealed with 7 seals. And each seal was wrapped around. Kanina, yung pinaliwanag ko. And as the revelation come forth, he pulled the seal and undone this and read what the seal said. Then he undone the next one, the scroll, and read what the seal said, undone. The next one, pull out and see what the seal said, and shortly, with trust that will do its seal, what its took of the book will be unrolled, that showed exactly taking place. Sabi nga dito, according, sabi nga dito, while Daniel saw this vision, he was commanded to seal up the vision and prophecy until the time of the end. No. Now, kung inyong maitatanong mga kapatid, bukod kay John, ito po ay ipinasilip na rin kay Prophet Daniel. Pero parehas silang sinabi ng ating Panginoong Diyos na tatakan. Parehas sa kanilang pinasilip, ngunit ito ay hiwaga. Symbols, sapagkat hindi para sa kanila ihayag ang mga bagay na yon. Ito ay para sa ikapitong anghel, sa ikapitong iglesia, mga kapatid. Kaya nga, di ba, sa unang mga pag-aaral natin, napakahalaga na malaman mo o na maihayag ito sa iyo. Sapagkat sabi ni Brother Branham sa ibang teaching niya, ito ay magbibigay sa iyo ng rapturing faith. Kumbaga sa Bible, tapos ka na sa Book of Genesis, tapos ka na sa Book of Leviticus, Numbers, Chronicles, Jeremiah, Hosea, hanggang sa pumasok yung bagong tipan, tapos ka na sa Book of Matthew, Romans, Corinthians, Ephesians, at yung pinaka-last part na lang, pinaka-last part ng Bible, yung hindi mo pa nababasa, yung Book of Revelation. Kailangan mong basahin yon para mapuno yung kabuuan ng kaalaman mula sa Diyos sa iyo, mga kapatid. No, kaya ito yung mga bagay na ayaw i-touch ng iba't ibang relihiyon. O meron mang nagnanais pero, mga kapatid, mali-mali ang mga itinuturo. Si Brother Branham nga, nagkamali noong una Pero, God, dumating yung panahon na siya ay itinama. Nung panahon na pumasok yung 1963, kailan siya nag-start mangaral, mga kapatid? 1940 plus? Doon pa siya? O 1930? Doon siya nagpasimula. Pero nung taong 1963, sabi niya, hidden mysteries, sabi niya, the backside as representing the unwritten mysteries or secret that were not explicitly detailed within the text of the Bible, but were to be revealed at the end of the age by the seventh angel. This event started to take place in the year 1963 during in our time. Kailan ito? On February 28, 1963. Over in Arizona, USA. The coming of the mighty angel transpired a mystery cloud. Ito na yon. Mystery cloud showing the face of Jesus Christ formed from the constellation of the seven angels. Bibigyan ko lang kayo ng konting view. Pero yung pagpapaliwanag nito next Sunday, loobin ni Lord, mga kapatid. Which were the seven spirit of God, which appeared to Revelation, to Reverend William Marion Branham in the form of a ring-shaped cloud.
these 7 angels came from the presence of God, revealing to William Brother Branham the hidden mysteries of the 7 seals, which were sealed in the time of Daniel to inform the people of God of the perfect will of the Father in preparation for the oncoming millennial reign of Jesus Christ upon this earth. It was this 7 angel left Brother Branham that they formed this mysterious cloud which Life magazine featured in their May 17, 1963 issue and Science magazine in their April 19, 1963 issue. The original glossy print revealed the full face of the Lord Jesus Christ as the picture view from the right side angel, like unto the Son of Man. His head and his hair were white like wool, as white as snow. Binasa ko lang tama, mga kapatid. Sa susunod, ipapaliwanag ko, mga kapatid. Noong taong 1963, mga kapatid, doon sa Arizona, USA, sa kabundukan, tama ba, mga kapatid? Siya ay pumunta, si Brother Branham, at siya ay inangat ng ating Panginoon. At there is a 7 angels na nag-appear. 7 messenger, mga kapatid, na mayroong daladalang mensahe at ipinahayag sa 7 anghel. Kaya after nun, mayroong 7 wings constellation cloud na nag-form sa langit. At ayon sa pag-aaral, mga kapatid, malabong yun ay clouds, sapagkat kung ano yung kinalalagyan ng constellation, nasa space na kung saan walang ulap. Imposible na magkaroon ng ulap. No. Kaya nga sabi doon, mga kapatid, ito po ay nalathala sa tinatawag ng USA dito sa Life magazine, search nyo. Na yung 7 wings of constellation na yon na nag-form sa gitna, doon nag-form yung itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Tama ba? Sino ba yung artist na nag-ano nung Brad? I forgot eh. Nasa notes ko na. Pero, susunod ko na, mga kapatid, tatalakayin kung ano yung nilalaman ng 7 wings constellation, which is yun yung sinasabi na the revealing of the 7 seals, no, noong taong 1963. No. Kaya nga nabuo to eh. Nabuo to. Without the prophet, hindi mabubuo to. That's right. Meron palang kaugnayan yung 7 seals o yung ika-4 and una, first seal, second seal, third seal, tsaka fourth seal sa 7 kapanahunan. At yung 4 beast na nasa trono ng ating Panginoong Diyos ay mayroon palang kaugnayan sa 7 kapanahunan, mga kapatid. Amen. At yung natitirang 3 dun sa 7 seals, yung Great Tribulation, ay ipinahayag din ng ika-7 anghel sa panahon natin ngayon. Na ang Great Tribulation period ay magaganap after ng rapture. No. At yung, ika-6 ay yung, ika-6 tama ba? 6 seals. Yung 5, yung souls under the altar, sino kaya yung mga sino kaya yung mga yon? Yung sinasabi ng 5th seal na mayroon daw pong kaluluwa na nasa ilalim ng dambana. No. At yung ika-6, yung Great Tribulation, tsaka yung ika-7, nagkaroon daw po ng kalahating oras na katahimikan sa langit. Kailan naganap yon? Kailan nag-start? At kailan magtatapos yung kalahating oras na yun? Kasi sa iba, sabi nila literal na kalahating oras. Kasi, di ba sabi ng Bible, araw at gabi, mayroong sumasamba sa Diyos sa kanyang trono. Ngayon, natigil yon sapagkat ang Diyos, ano kaya ang ginawa ng Diyos? Bakit natigil yon? No. Dahil sa ginawa ng Diyos, kung bakit natigil yon, nagkaroon daw, yun ay nagtagal ng kalahating oras. Na para sa iba, literal. Pero hindi literal na kalahating oras yun. Mahaba yun, mga kapatid.
Mahaba yun. Sa susunod na pag-aaral. So, meron po ba kayong natutunan sa hapong ito? Hapon na ba? Hapon na, mga kapatid. So, ulitin ko lang, mga kapatid. Elaborate ko lang, mga kapatid, na ang 7 seals na sabi doon, mga kapatid, ito pala, sabi lang notes ko. Now, who is the man John saw sat on the throne having a book on his right hand? Walang iba kundi si Kristo. Malinaw po ba yung mga kapatid? No, na mula sa lahi ng Huda, sa angkan ni David. No, na pinakita kay John. No, yun ang isa sa mga tanda na kung sino nakaupo doon. At yung ikalawang, there is a lamb. No, na wari pinatay. Walang iba kundi si Kristo. Tama ba, mga kapatid? At yung nilalaman, what is the revelation of the book written within and on the backside seals with the 7 seals written within? May mga bagay na nakasulat sa loob. Mga kapatid, sabi nga dito, and on the backside, ang sabi nga ni Brother Branham sa kanyang teaching, na there is a word from God o revelation na hindi nakasulat sa Biblia, mga kapatid. No. Yun yung nilalaman ng 7 tatak. Kung ano ang kahulugan nun. Bagamat ni-reveal kay John, pinakita isa-isa kung ano yung 7 tatak, mga kapatid. Pero ito ay nananatiling symbol. Mystery. Hindi lang kay John, maging kay Prophet Daniel, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi para sa kanila ihayag yung mga bagay na yon. Nasabi nga doon, tatakan o wag mong isulat. Tama ba, mga kapatid? Sapagkat hindi para sa kanila. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, yun ay para sa ikapitong anghel. At ang anghel sa Bible, may 2 klaseng uri ng anghel, literal at messenger. Kaya yung Revelation chapter 10 verse 1 to 4 or 7 as it was in the days of the 7th angel, 7th messenger. Tama ba, mga kapatid? Sa ikapitong iglesia, doon ihahayag ang nilalaman o yung ibig sabihin ng 7 seals. Na ang unang tatak, mga kapatid, na pinakita kay John, kabayo na maputi. Ikalawa, mapula. Ikatlo, maitim. At yung ikaapat, pale. Yung ikalima, souls under the altar. Ika-6, great tribulation. At yung ikapito, half hour silence in heaven. No, lahat ng yon ay iisa-isain natin sa susunod. Which is yun na siguro yung ating magiging part 4. Tama ba, mga kapatid? Part 4. Kadugtong nito. No. Unahin natin to and then tsaka na natin. Then, yun na. Isa-isayin na natin kung ano ang nilalaman ng 7 tatak. Kaya nga susunod, ibabalik ko ulit kasi tingin ko kakailanganin ko na. Visualization. No. Ang hirap kaya gumawa ng visual. Hindi ko alam saan nakukuha. Baka makuha ko yung kay Brother Milievo eh. Yung sa Google eh. Ang hirap gumawa ng sariling visual. So, to lang. Pero meron naman akong notes kasi paano ko saan kukuha ng para mas ma-visualize nila, mga kapatid. Kasi meron mga connected. Kaya kung mapapansin nyo dito, diba may mga arrow? Tama ba? No. Bawat bawat tatak, mayroong may panahon kung kailan yan na fulfill. O kung kailan sila na-deploy. No, mga kapatid. At syempre, hindi nagpabaya ang Diyos. Kala niya, puro demonyo lang ang maghahari sa 7 kapanahunan. Mayroong 4 na beast. Oh, di ba? May ginagawa na akong konting 4 na beast. Pang-counterpart sa mga demonyong to. No, na dumating. At take note, sabi ni Brother Branham, don't underestimate the power of Satan. Kasi nga, joint force na dito, Kaya nga, nagsama-sama na sila. At dito yan sa huling kapanahunan. Kaya nga yung black na yan, mga kapatid, meron din ibig sabihin yan. Pasama ng pasama ang mundo, ibig sabihin yan. That's right. Pero don't worry. There is a eagle from God na binigay sa atin ngayon para labanan yung pale horse na yan. Tama ba?
Oh, susunod na, pinatikim ko lang kayo, mga kapatid. Actually, mahaba yan. Say natin. So, yun lang mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa umagang ito. So, tayo po yung magsitayo at tayo umawit muli na nagsasabing, I know I am the bride. Thank you, Jesus. Hallelujah. I know I am the bride. Yes, oh God. You're running for. Thank you, Jesus. Blessed garment, white that sets me. Yes, hallelujah. Thank you, Panginoon. Sa umagang ito, oh God, sa mensahe na ipinarating mo, na siyang ikasasakdal ng aming buhay as your bride, as your chosen before the foundation of the world. Thank you, hallelujah, for the message of the hour, for the prophet na isinugo mo sa uling kapanahunan in order to reveal those mysteries in the Bible na inyong ipinahayag sa inyong mga banal, na itinago pa before the foundation of the world, na itinago sa bawat kapanahunan. Salamat, Panginoon, na ito hindi ninyo hinihayag sa mga prudent, kundi sa aming mga bata sa Golo, God. Jesus, salamat, Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. I will worship you, yes. Thank you, Jesus. Myself and hallelujah. Strong. I will be. Amen, oh God. Everything. Sige na. Pero sa ating po ito, mga kapatid, so ipag-basa natin ay tayo po yung mamit muna nagsasabing kay buti-buti mo at sabihin natin kung nilingkod na mission hand. So, kay buti-buti mo, Panginoon. Awit na po ang Panginoon Diyos. Sa lahat ng oras. So, Panginoon, tunay na napakabuti mo. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa'y magpawalang hanggan. Pinupuri, mga kapatid. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. O tunay ngang ika'y walang katulad. O tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tayo po ay manatiling nakatayo, mga kapatid, na tayo po ay mabasa ng yung text kapag sinawain natin ito. At para po sa ating pagbasa ay ibubuksan ang ating mga aklat. So, para po sa book of Peter, 2 Peter, mga kapatid, chapter 3, verses 16 to 17. At sabi rito sa wikang Tagalog na lang, mga kapatid, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay nito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan at ipapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay nito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katsagaan.
Natapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, sumukan niya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Ang pangalan ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang mga salita ay imagsara sa panalangin. O Heavenly Father, O Lord Jesus Christ, once again, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo na meron pong kapakumbabaan at ikagalakan sa aming mga puso, Panginoon Diyos, sa matagumpay na gawain, Panginoon Diyos, na aming naitaos ng sa pamamagitan po, Panginoon Diyos, ng inyo pong paggabay, pagprotekta, Panginoon Diyos, at paglilig sa aming Panginoon. Lord, thank you for the blessings that we receive, Panginoon Diyos. Mga salita mo, Panginoon, na pagkain ng aming kaluluwa, na magbibig, Panginoon Diyos, ng pananampalataya, Panginoon, pananampalataya na magdadala sa akin, Panginoon Diyos, sa perfect faith na kinakailangan, Panginoon Diyos, upang kami po ay makasama sa tinatawag na rapture, Panginoon. Lord, thank you for all of these golden nuggets na nahayag, Panginoon Diyos, sa mga ito. Tuloy ng napakapalan namin, Panginoon Diyos, dahil ang mga bagay namin po tatalakay na pag-aralan, Panginoon Diyos, ay hindi po nahayag sa mundo, Panginoon Diyos. Ngunit ay isa-isay lamang sa iyong tunay at pure na iglesia, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng inyong ginamit na uling mensahero sa panahon ito. Tunay nga, Panginoon Diyos, na napakapalad namin na sa oras nito ay mapakinggan namin, maunawaan namin, mapag-aralan namin, Panginoon Diyos, ang mga bagay nito, Panginoon, at wala. Isipong pera man, Panginoon Diyos, at kahit gaano kalaking kayamanan, Panginoon, na may tutumbas sa mga kapahayagan namin pong naunawaan, namin pong natanggap sa mga dito. So Lord, we pray also sa iyong ginamit na vessel, na channel, Panginoon Diyos, sa oras dito, na patuloy mo siyang i-bless, patuloy mo siyang palaguin, Panginoon Diyos, ang kanyang ministeryo ay patuloy pagpalain, Panginoon, upang inyong magamit sa inyong pumabasa na maghayag at mag-spread, Panginoon Diyos, ng inyong gospel. Hindi lang sa damong ito, hindi sa ibang lugar pa man, Panginoon. And we pray, O God, sa oras dito, na ang lahat ng mga bagay na amin pong napakinggan ay tumimo, Panginoon Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon Diyos. At ito, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng bunga sa aming pamumuhay, Panginoon. At Lord, we pray na kung paano mo kami iningatan, paano mo kami binigyan, Panginoon Diyos, ng safety bago kami po makarito, Panginoon Diyos, ay ganun rin nawa, Panginoon, sa aming pag-uwi at sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, sa iyo namin pinagpapasalamat ang lahat ng mga bagay nito. Sa iyo po, ang kapurihan at pasasalamat, katatakilaan at kalwalhatian. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray all these things. Amen. So, be seated, mga kapatid. May announcement po. Ayun na. So announcement lamang po mga